Kinuha nilang lahat sa atin. Ngayon panahon na para maningil. Buhay sa buhay, wala tayong ititira sa kanila. Kung paano nila tinadtad ng pinong-pinong bawat parte ng alaga ko, sinisiguro kung mararamdaman din nila ang sakit kung paano nila lapa at magmamakaawa na tapusin na lang natin sila. Sagad nang natitirang awa ko sa mga tao. Pinatay na nilang anak natin. Ngayon ang mga alaga naman natin. Kumilos na tayo, Roberto. Kailangan ng dumanak ng dugo sa baryong ito. Isa kong antingero na dumarayo sa iba't ibang lugar, hindi lamang para madagdagan ang aking kapangyarihan, kundi para tuklasin ang katotohanan sa likod ng mga sunod-sunod na pagkamatay ng mga alagang hayop at maging ng mga tao. Ako nga pala si Domeng, mula ako sa pamilya ng mga manunugis ng aswang. Mula sa aking lolo na bantog at makapangyarihang antingero na pumaslang ng maraming mapangahas na aswang at patuloy na namemerwisyo. Isinalin niya ang kanyang kaalaman sa aking ama bago siya binawian ng buhay. Bata pa lamang ako, mulat na ako sa kaalaman tungkol sa pangangalaga ng anting-anting at mutya. Iba't ibang orasyon na nagpapalakas sa bisa ng mga ito. Ngunit sa mundong ito, hindi lang naman mga aswang, engkanto at kung ano-ano pang di pangkaraniwang nilalang ang dapat katakutan. Madalas may mga taong masahol pa sa alagad ng kadiliman. Isang mapagpanggap na kaibigan ang tumapos sa buhay ni tatay. Inggit ang naging ugat dahil sa kakaiba niyang lakas at kaalaman na tanging ako lang din ang nakakaalam dahil sa libreto na matagal na naming pinakaiingatan. Ani ng mga nakasaksi, matindi ang naging labanan sa pagitan nila ng aking ama. Inilaban ni tatay ang kanyang buhay, ngunit sa kasamaang palad ay pareho silang binawian noon. Nang makabalik si tatay ay isa na lamang malamig na bangkay. Tadtad ng sugat ang katawan, warak ang tiyan, dilat ang mga mata at naliligo sa sariling dugo. Ipinagpatuloy ko ang pagiging antingero niya. Sa tulong ng libreto at mga itinuro niya, hindi ako nahirapang palakasin at pangalagaan ang mga anting-anting. Marami rin akong natutunan sa mga antingerong ang hangarin ay maging gabay sa kapwa antingero na nagsisimula pa lamang. Pinag-aralan kong kumilatis ng tao nang sa gayon ay hindi ko napagdaanan pa ang masaklap na kamatayang sinapit ng aking ama. Mapatao man o aswang, ang nais ko lang ay maituwid ang baluktot na kaisipan ng mga mapanlinlang, gahaman at mga nilalang na tuluyan ng tinalikuran ng Diyos at kabutihan. Pumapatay ako ng mga aswang na wala ng pag-asang magbago pa. Kasama ko si Toto sa bawat lugar na aking pinupuntahan. Nakikita ko ang sarili ko sa kanya ng mga panahon na nag-uumpisa pa lamang ako sa pagiging antingero. Kababata ko siya, kaya naman mula nung kami nagbibinata pa lamang, nagka-interes na rin siyang maging antingero dahil sa aking mga kwento tungkol sa kapangyarihan na maaaring ipagkaloob ng mga anting-anting, gayon din ng mutya. Isang beses noon, sa isang liblib na baryo sa Iloilo kung saan sunod-sunod ang napapabalitang pagkamatay ng mga alagang hayop, mga taong natatambangan sa daan at kung minsan kahit nasa loob ng bahay, namemeligro pa rin ang buhay dahil sa pagsalakay ng napapabalitang aswang at kung minsan naman ay ang mga sigbin. Ang sigbin ay alaga ng mga aswang at nagagawa itong utusan ng may-ari upang mambiktima. Sa ilang taon ko na bilang manunugis ng aswang sa iba't ibang lugar na pinupuntahan namin ni Toto, ay marami-rami na ring sigbin ang aking nakaengkwentro. Pati na rin ang iba't ibang uri ng aswang na may iba-iba ring kakayahan at paraan ng pagpatay sa kanilang mga biktima. Sa bagong lugar na aming pinuntahan, katulad ng aming dating gawi, ay magpapanggap kami bilang ordinaryong tao na tila ba namamasyal lamang, magmamanman, mapaaraw man at lalo na sa pagsapit ng gabi. Tol,
Baka naman pwedeng kumain muna tayo. Ayun mukhang masarap ang lutong ulam sa karinderya ni Mang Kiko. Ani ni Toto, sabay turo sa isang malaking karinderya na noon ay kasalukuyang pinipilahan ng mga tao. Yun lamang kasi ang nag-iisang karinderya sa baryong yon. Kaya naman walang duda kung bakit ganun na lamang karami ang customer ni Mang Kiko. Sige na nga, kanina pa rin nag-aalburuto tong tiyan ko Paanyaya ko naman sa kanya. Sabay pumasok na sa karinderya at humanap ng pwesto. Pagkahupa ng mga bumibili ng ulam ay saka kami tumayo at umorder ng pagkain. Iba't ibang putahe at sa itsura pa lamang ay halatang masarap na at hindi tinipid sa rekado. Kapansin-pansin din ang malaking panakal kaya sulit ang 50 pesos sa bawat order. Isang mangkok ng dinuguan para kay Toto at sa akin naman ay ang paborito kong sisig. Masaya rin kaming inabutan ng mainit na sabaw ng nakangiting si Mang Kiko at tinitigan ang aming mga muka. Dayo kayo dito, no? Saan ang punta nyo? Usisa ng matanda. Namamasya lang ho, Mang Kiko. Tama ho ba? Kayo si Mang Kiko? Nakangiti kong tugon. Oo, ako nga. Matagal na rin ang karinderya kong ito. Ito na ang kabuhayan namin mag-asawa mula nung magsama kaming dalawa. Nakangiti niyang tugon. Sabay akbay sa asawa niya na sa tingin ko'y mahigit 50 taon na rin. Si Takya nga pala, ang asawa ko. Nakangiti niyang saad at tiningnan sa muka ang kanyang asawa. Napakasipag niyo naman ho. Nakakayanan niyo hong lutuin ng ganyang karaming putahe? Natutulog pa po ba kayo? Pabiro namang tanong ni Toto. Oo naman, sanay na kami mag-asawa. Sa tagal na ba naming nagluluto ay baliwala na sa amin ang pagod at puyat. Ang mahalaga, kumita. Sa hirap ba naman ang buhay ngayon ay kailangan talagang kumayod. Ani naman ni Aling Takya. Hindi po ba kayo nalulugi sa laki ng parakal nyo? Napakabait nyo naman po sa mga customer nyo. Dagdag pa ni Toto. Paraan namin yan para makatulong, lalo na sa mga katulad ninyong dayo. Siya nga pala, anong naisip ninyo at sa dami ng lugar na pwede nyong puntahan ay dito pa talaga? Ngayon pa talaga? Ani ni Mang Kiko habang nagpupunas sa kabilang mesa. Bakit? Ano bang meron sa baryong ito? Painosente kong tanong na agad namang tinugunan ni Aling Takya. Maya't maya na naman ang pagsalakay ng mga aswang sa mga tao. Pati nga alagang hayop na nagsisilbing kabuhayan ng mga tao hindi rin sinasanto. Kaya mag-iingat kayo kung gusto ninyong makauwi pa ng buhay sa inyong lugar. Ani niya at sinang-ayunan naman yun ng mga taga roon. Ganun po ba? Huwag po kayong mag-alala, mag-iingat ho kami. Saad naman ni Toto. Pagkatapos namin kumain ay naghanap kami ng matutuluyan. Maraming mga kubo sa lugar na yon. Marahil yon ay pahingahan ng mga magsasaka. Habang maliwanag pa ay minabuti naming magplano sa kung anong pwede naming gawin sa gabing yon. Bigla namang sumagi sa isipan ni Toto ang mag-asawang may-ari ng karinderya. Alam mo, ang bait ng mag-asawang yun, no? Kaya siguro sinuswerte sa negosyo. Biruin mo, halos ipamigay na nila yung paninda nilang ulam sa dami ng takal, pero ilang taon na namamayagpag ang karinderya nila. Sa mahal ng karne ngayon. Ay! Ani ni Toto, sabay umiling-iling pa. Hindi mo malalaman ang totoong kulay ng tao base sa kung anong nakita o pinapakita ng mga taong nakapaligid sa'yo. Mahirap magtiwala sa mga taong akala mo ay hindi makakagawa ng kasamaan. Seryosong saad ko naman, sabay na pabuntong hininga. Anong ibig mong sabihin? Sa tingin mo mga aswang din sila? Pambira ka naman. Sarap na sarap pa naman ako sa dinuguan kanina. Baka mamaya, hindi kaya laman loob ng tao yun? At yung dugo ay... Nandidiring saad ni Toto at hindi na nga napigilan ang pagsuka. Wala naman akong sinasabing ganyan. Ang akin lang, huwag tayong basta-basta magtitiwala sa mga taga rito. Hindi naman natin sila kilala. Alam mo naman ang mga aswang, matatalino mga yan.
Tumigil ka na nga sa kasusuka dyan. Sayang 50 pesos. At saka sulit naman kung malinamnam, di ba? Sarap na sarap ka nga kanina eh. Huwag kang maarte, kala mo gwapo-gwapo nito. Ani ko sabay halakhak. Iniabot ko naman sa kanya ang lalagyan niya ng tubig. Napailing-iling na lamang ako nang makita ko na halos lahat ng kinain niya ay isinuka niya na rin. Anak ng teteng, 50 pesos yan to. Kahit ganon, sanay na ako sa pagiging madiriin niya, kaya naman hindi na bago ang ganong eksena sa aking kaibigan. Nakaidlip pa kami at dapit hapon nang magising. May malapit na balon sa kubong yon, kaya naman nagmadali akong naligo at sumunod naman ang tila ba nabitin pa sa pagtulog na si Toto, sabay hinimas-himas ang kanyang tiyan. Ano, nahimasmasan ka na? Gutom ka na naman ano? Gastos mo? Gusto mo balik tayo doon? Baka meron pa silang dinuguan. Pabiro kong saad sa kanya. Lokong to, kung may iba lang makakainan, hindi na talaga ako kakain doon. Naiinis na turan ni Toto. Biro lang, masyado ka naman, sensitive. Sa dami ng customer nila, sigurado akong malinis at maayos ang paninda nilang ulam. Aminin mo, masarap ang timpla, di ba? Nasarapan din ako dun sa sisig eh. Panalo, Chong. Masaya ko namang saad habang nagpupunas ng aking basang buhok at katawan. Maya-maya'y nagpalit na kami ng damit sabay isinuot ang sombrero. Yun ang paraan namin para itago ang aming muka sa sinumang makaengkwentro naming aswang sa gabing yon. Inilabas ko ang isang lata ng sardinas at binuksan yon gamit ang aking balisong. Inilabas din niya ang 2 balot ng kanin na binili namin sa karinderya ni Mang Kiko. Matapos maghapunan ay nagmadali na kaming umalis. Itinago namin ang mga bag namin sa madamong bahagi at babalikan na lang namin yon pagsapit ng madaling araw. Bago umalis noon ay nag-usal muna kami ng dasal ni Toto upang humingi ng gabay at lakas sa Panginoon upang kami ay magtagumpay sa aming misyon. Gamit ang isa sa aking kapangyarihan bilang antingero ay ang matukoy kung saang lugar posibleng maganap ang peligro. Malakas ang aking kutob at kakaibang lakas ng talas ng isip, pang-amoy at pandinig. Napatingin ako kay Toto nang makaramdam ako ng kakaiba at napangisi ng matukoy na malapit lamang sa karinderya ni Mang Kiko ang aming pupuntahan. Anong gagawin natin dito? Magnanakaw ba tayo ng pansabong? Pabirong saad ni Toto. Sira ka talaga. Hindi ba pwedeng gusto lang kumain ng tinola? Saktong lalaki ng ano? Natatawa kong saad sabay turo. Malaki ang ano? Usisa naman ni Toto. Ang laki ng mga papaya. Painog na pati. Ani ko sabay halakhak. Nagmumukha tayo magnanakaw sa ginagawa natin eh. Muling saad ni Toto sabay na pabuntong hininga. Huwag kang mag-alala, malakas ang kutob ko na dito sasalakay ang aswang. Ani ko naman. Sabay lumusot sa isang awang at pilit na pinagkasya ang aking sarili. Sumunod naman si Toto. Sarado kasi ang gate, may bakod kasi yon na may kataasan at yari sa mga sinalansan na suhang ng kawayan. May mga nakadapuring sitaw na noon ay sumisibol na ang mga bulaklak at may mangilan-ngilan na ring bunga. Tahimik ang paligid at kasalukuyan ng natutulog ang mga manok. May mangilan-ngilan naman singhap ng mga sisiw at tunog ng wariko'y mga inahin na naroon sa isang malaking kulungan na yari sa kawayan. Malawak ang manukan na yon at may mga pananim ring iba't ibang gulay sa may bandang dulo katulad ng talong, kalabasa at ilang puno ng papaya na hitik na sa bunga. Kapansin-pansin na nakakandado ng maayos ang tarangkahan. Ayos? Baka pwede ulit tayong umidlip dito sa kubo. Medyo masama talagang pakiramdam ko eh. Saad ni Toto sabay hikab. Sige lang, gigisingin na lang kita kapag may naramdaman akong, alam mo na. Tugon ko naman sa kanyang sinabi.
habang iniikot ko ang aking paningin sa paligid. Bandang 9:00 na ng gabi, hindi ko na namalayan na nakaidlip na rin ako. Napamulat ako nang bigla na lamang akong kinutuban. Kapag ganun ay nababatid ko na ang mga susunod na mangyayari. Kaya naman kahit alam kong masarap ang tulog dahil sa malakas niyang paghilik, ay tinampal ko ng malakas si Toto. Dahilan para magulat siya at mapabalikwas. Pinunot niya ang kanyang itak sa kahan nito, sabay sabing, "Nasaan? Nasaan ang aswang?" Natataranta niyang saad, sabay lumabas pa sa kubo. "Tanga, wala pa. Bumalik ka nga rito." Natatawa kong wika, sabay na pailing-iling. "Talasan mong pakiramdam mo. Nararamdaman ko papalapit na siya." Dagdag ko, sabay hawak sa isa sa aking mga anting-anting. Sinilip ko ang maliwanag na buwan. Bilog na bilog yun at napakagandang pagmasdan. Ang liwanag at gandang yun para sa akin ay isang indikasyon na hindi dapat kami maging panatag, lalo na't malakas ang mga aswang sa tuwing kabilugan ng buwan. Kalaunan ay nagkatinginan kami ni Toto nang umalingasaw ang masangsang na amoy. Hindi man namin nakikita ay natitiyak na namin ni Toto kung anong klaseng nilalang ang makakalaban namin nung gabing yon. Maya-maya pa, nakarinig kami ng kaluskos sa likod ng kulungan ng mga manok. Sunod-sunod rin ang pagsiyap ng mga sisiw at huni ng mga inahin. Mula sa silong na bahagi ay kitang-kita namin ang gumagapang na nilalang. Kung pagmamasdan ay para itong kambing na walang sungay, lalo na't hawig ang kulay nito. Ang tenga nitong bahagyang patulis ay kasing laki ng palad ng tao. Nakayuko ang ulo sa gitna ng mga paa. Tumakbo kami ng mabilis para sugurin ang nilalang na yon bago pa man makapaminsala. Siguradong sa ilang sandali lamang ay kaya niyang ubusin ang mga manok na naroon. Bigla itong nawala sa aming paningin. Yun ay isang kakayahan ng mga sigbin. Kaya nitong magsatagabulag, kaya madalas silang nagtatagumpay sa kanilang planong pagpatay at pambibiktima. Kung sino man ang may-ari ng sigbin na yon ay natitiyak ko na may matinding galit sa may-ari ng manukang yon. Bago pa man matapos ang pag-usal ng dasal upang lumitaw muli ang sigbin, ay nakapamaslang na siya ng siguro nasa 10 tandang. Napailing-iling si Toto na bakas ang panghihinayang. Ilang segundo lamang ay nakipagtagisan na ako ng liksi at lakas sa naturang sigbin. Ilang beses niya akong tinamaan gamit ang buntot nitong may kahabaan. Yun ang ginagamit nila sa pag-atake sa kalaban. Gayon din mapanganib ang mga ito dahil sa matatalas nitong mga ngipin na ginagamit nila upang tuluyang paslangin at sipsipin ang dugo sa leeg ng kanilang biktima. Nakakatawang pagmasdan ang bakbakan naming dalawa dahil sa pabaliktad ito kung maglakad. Mabilisan namang kinuha ni Toto ang isang kahoy na nakasandal sa bakod at malakas niyang inihambalos yun sa sigbin ng 3 sunod-sunod. Napaangil yun sa sakit, gumapang at pilit na itinayo ang kanyang sarili. Gumuhit pa sa lupa ang mahaba nitong kuko at tumingin sa akin. Nanlilisik ang kanyang mga mata sa labis na kapulahan. Umusal ako ng orasyon para lalo yung manghina. "Pakakawalan kita at sabihin mo sa amo mo na magtutuos kaming dalawa. Akong dapat kinakalaban niya, hindi yung mga inosenteng tao at hayop dito sa baryo. Naintindihan mo?" Galit kong saad. "Pambihira ka naman, patayin mo na. Hindi naman nakakapagsalita yan eh. Mambibiktima lang yan ng paulit-ulit. Pasasaan ba't hahanapin niya na may-ari? At saka siguradong may alam ang mga taga rito. Kailangan lang nating galingan sa pagsagap ng kwento. Sa ganitong sitwasyon napapakinabangan ng pagiging tsismoso." Ani ni Toto. "Oo na, ito na nga tatapusin ko na." Ani ko naman. Akma ko pa lamang sasaksakin ang sigbin ay isang malakas na hambalos na ang tumama dito. "Pambihira naman. Masyado kang atat.
Tira ko na yun eh. Naiinis kong saad. Pasensya na, nanggigil ako eh. Sayang kaya tong mga panabong na to. Mukhang nasa kondisyon pa naman no. Napapailing na saad ni Toto. Maya-maya pa'y kinuha ko ang isang malaking sako na nakasuksok sa may haligi ng kubo at iniabot yon kay Toto. Agad niya naman yung ibinuka at ipinasok namin doon ang walang malay na sigbin. Sabay buhat ko. Pasan-pasan ko yon at dahan-dahan naming inilusot sa awang ng bakod. May kabigatan din, kaya naman nang makakita kami ng nakatambak na wari ko'y mga basura ay ibinalibag ko na rin doon ang pasan-pasan kong sako kung saan nakasilid ang sigbin. Papaalis na sana kami ni Toto nang matanawan ko mula sa malayo ang isang lalaki. Habang papalapit ay natitiyak kong si Mang Kiko yun. Nagkubli kami sa may puno ng mangga, hindi nalalayo sa kanilang karinderya. May hawak siyang katamtamang laki ng kahoy. May bitbit siyang sako na may katamtamang laki rin. Naisip ko na baka yun ay mga gulay o di kaya'y karne na lulutuin niya para sa kanilang karinderya. Nang tumapat siya sa may basurahan kung saan inilagay namin ang patay na sigbin ay napatigil si Mang Kiko. Lumapit ito at inusisa kung ano yon. Kinabahan din ako nang mapansin kong bahagya pang gumalaw ang sigbin sa loob ng sako at bahagyaring umangil. Anak ng teteng, hindi pa yata napuruhan. Pabulong kong saad. Maya-maya'y 3 malalakas na hambalos ang pinakawalan ni Mang Kiko sa nasabing nilalang. Sa lakas noon ay masasabi kong tuluyan niya nang nakitil ang buhay ng sigbin. Dahan-dahan niyang binuksan ang sako at kitang-kita ko ang magandang ngiti na gumuhit sa kanyang muka. Ayos! Kapag sinuswerte ka nga naman. Nagpakahirap pa akong maghanap ng aso sa malayo. Dito lang pala ako makakadali pandagdag sa lulutuin ko bukas. Sino naman kaya nagtapon ng... Abat, anong klaseng nilalang ito? Ani nito, nabakas ang gulat sa kanyang muka nang maaninag niya ng maayos ang laman ng kanyang sako. Binitawan niya yon at ipinasok muna ang bitbit niya sa bahay. Maya-maya'y lumabas siya at sumunod naman si Aling Takya. Pinagtulungan na mag-asawa na bitbitin papasok ng kanilang kusina ang sakong yun. Dahil sa aming kuryosidad ay naisipan naming alamin kung anong plano nilang gawin sa sigbin. Ay, Ginoo! Hindi aso't hindi rin kambing ito. Ikaw ba ang pumatay nito, Kiko? Hindi ka ba nasaktan? Paano mo napatay ang sigbin na ito? Nag-aalalang saad ni Aling Takya. Natagpuan ko lamang yan sa basurahan. Gumagalaw pa kaya naman hinambalos ko. Akala ko nga'y aso kaya natuwa pa ako. Hindi ko naman akalaing... Ay, sino kayang aswang ang may-ari nito? Sino nag-iwan nito sa basurahan? Nagtatakang saad ni Mang Kiko. Aba, malay ko. Alam mo, itapo mo na lang yan sa malayo. Baka mamaya ikapahamak pa natin yan. Tiyak na hanapin niya ng amo niya. Ayaw ko pa mamatay. Baka salakayin pa tayo ng aswang. Ano naman ang laban natin sa mga nilalang na yun? Takot na saad ni Aling Takya na tila ba natataranta. Huwag kang matakot. Alam ko na. Sayang naman yan. Huwag na lang tayo mag-iwan ng bakas. Kasi saan natin itatapon yan? Sayang naman ang karne nito. Kita rin yan. Isama na lang natin sa karne ng kambing. Ano ba naman ang malay nila kung anong karne ang kinakain nila sa sarap at husay ko magluto, hindi ba? Nakangiting saad ni Mang Kiko. Malaya naming pinagmamasdan ang mag-asawa gamit ang aming kakayahang sa tagabulag upang alamin ang pakiwari ko'y isang sikreto na matagal nang itinatago ng karinderya ni Mang Kiko. Gamit ang mainit na tubig sa kawa at isang pangsalok na may mahabang tangkay ang nakahanda na para kaliskisan ang sigbin. Inilatag ni Aling Takya ang 5 dahon ng saging sa lupa na magsisilbing sapin at paglalatagan ng sigbin at ng 2 pang hayop na inilabas niya sa sakong nakita naming bitbit ni Mang Kiko bago niya natagpuan ang sigbin. Laking gulat namin nang makita ang 2 aso na magkaiba ang kulay.
Saktong laki pa lamang yon. Walang bakas ng dugo, kaya batid kong hinuli at pinatay niya yon sa pamamagitan ng pagpukpok sa ulo ng mga ito. Akalain mo nga lamang, sa ilang taon na nating nagtitinda, wala silang kaalam-alam na ang sisig at kalderetang nilalantakan nila ay mahalong aso. Humahalakhak na saad ni Mang Kiko at sinabayan din yun ni Aling Takya. Napailing-iling ako sa pagkadismaya sa mag-asawa. Hindi nga ako nagkamali na sa likod ng magagandang ngiti at pakikitungo nila sa mga tao ay nababalot ng isang malaking kasinungalingan at panloloko. Matapos linisin ang sigbin at ang mga aso ay tinadtad nila ang mga yon. Sabay isinama sa pagpapakulo ng kambing para kumapit ang lasa at may mga rekado na ring inilalagay si Mang Kiko. Nawari ko'y paraan para hindi maamoy at malasahan ng mga customer. Bukas ay masarap na sisig at kalderetang kambing na naman ang pag-aagawan ng mga suki natin. Masayang saad ni Mang Kiko. Hinila ko na papalabas ng pinto ng kusina si Toto na noon ay matagal nang nagpipigil na masuka. Lintik, ibang klase mag-asawang yun. Posible nga kung anong laman loob yung ginamit niya sa dinugaan na kinain ko kahapon. Kadiri, visit na yan. Saad ni Toto, sabay tuluyan ng sumuka sa kalsada. Nagpasya na kaming bumalik sa kubo kung saan naroon ang mga gamit namin habang patuloy pa ring pinag-uusapan ang mag-asawa. Anong gagawin natin? Hayaan na lang ba natin na niloloko nilang mga tao? Isa pa, kawawa naman yung mga asong pinapatay at hinuhuli niya. Saad ni Toto. Huwag ka mag-alala, may araw din ang mag-asawang yan. Tandaan mo lahat ng kasalanan ay may kabayaran. Kaya siguradong hindi man tayo magparusa sa panloloko nila, pagsisisihan pa rin nilang ginagawa nila sa bandang huli. Ito na rin ang magiging mitya para matukoy natin kung saan nakatira at kung sino ang aswang na may-ari ng sigbin na yon. Saad ko kay Toto. Tumango lamang siya bilang tugon at nagpatuloy na kami sa paglalakad. Nagpasya kaming umuwi muna sa aming baryo upang magpahinga ng maayos. Kailangan namin ng sapat na lakas at maghanda ng pagkain para sa susunod naming misyon. Kailangan naming bumalik sa baryong yon na mas handa upang masigurong magtatagumpay kami sa aming gagawin. Bandang tanghali na at dagsa ang mga suki sa karinderya ni Mang Kiko ng mga oras na yon. Abala ang mag-asawa sa pagbebenta at gayon din ay paulit-ulit niyang ikinukwento ang sinapit ng kanyang mga alagang manok na ani niya'y pinatay ng kung anong nilalang. Ani naman ng mga mamimili ay posibleng ang sigbin ang may kagagawan ng mga yon o di kaya ay aswang. Nagkatinginan ang mag-asawa nang mabanggit ng isang matandang customer ang tungkol sa sigbin. Ay nako, ang sarap karnihin ng sigbin na yan. Perwisyo! Ani ni Mang Kiko. Maya-maya may pumasok sa karinderya na sa tingin ko ay mag-asawa. Maganda ang kanilang kasuotan at bakas ang karangyaan dahil sa mga palamuti sa kanilang katawan, gayon din sa kanilang mga kilos. Kung hindi ako nagkakamali ay matagal nang nakatambay sa labas ang mga yon na tila ba nagmamasid at nakikinig sa mga usap-usapan. Hindi mapakali ang mga mata at may kung anong inaamoy ang mga yon. Naramdaman ko ang pag-init ng isa sa aking medalyon, indikasyon na may aswang sa paligid. Umupo ang mag-asawa sa di kalayo ang pwesto mula sa kinauupuan namin ni Toto. Nilapitan sila ni Mang Kiko at tinanong kung ano ang order ng mga ito. At lumapit naman sa amin si Aling Takya. Agad naman naming sinabi na makikitambay lang ulit dahil busog pa kami. Agad namang tumango ang matanda at sabay bumalik sa kanyang pwesto para bigyan ang bagong dating na mga customer. Napalingon kami sa mag-asawa nang hawakan ng babae ang braso ni Mang Kiko. Alam niyo ba kung nasa ng alaga namin? Naaamoy kong nandito ang alaga naming mag-asawa.
Ani ng babae na may galit sa tono ng kanyang pananalita. Agad naman itong pinakalma ng asawang lalaki at humingi ng paumanhin kay Mang Kiko, sabay iginiya na palabas ang kanyang asawa. Bakit mo ginawa yun? Walang pwedeng makaalam. Ano ka ba naman? Pabulong na saad ng lalaki. Dahil sa aking kapangyarihang tangan, malinaw yon sa aking pandinig. Nababasa ko sa isipan nila at ramdam ko ang galit na kanilang nararamdaman. Sa mga oras na yon, batid ko nang di sila pangkaraniwang tao kundi mga aswang. Paglabas nila'y agad kaming tumayo at lumabas sa karinderya para sundan ang mag-asawa. Hindi kaya sila may-ari nung sigbin? Mahinang tanong ni Toto. Akalain mong kay Mang Kiko pala'y manukan na dinali ng sigbin? Kung alam ko lang na masama palang ugali ng mag-asawang to, sana hinayaan na lang natin maubos yung mga alaga nilang manok. Saad pa niya. Tama ka. Hayaan mo na. Sa ngayon kailangan muna nating malaman kung anong klaseng mga aswang ba yun at kung anong dahilan nila kung bakit dinali ng alaga nilang sigbin ang manukan ni Mang Kiko. Kailangan nating sundan ang mag-asawang yan. Ani ko naman. Baka naman sadyang gutom lang yung sigbin, kaya napagdiskitahan ng mga alaga nitong si Tanda. Saad naman ni Toto. Hindi kumikilos ang mga yan kung hindi uutusan ng kanilang amo. Kaya siguradong may malalim na dahilan ng lahat ng mga nangyayari. Wika ko. Hahakbang na kaming muli nang biglang hinawakan ni Aling Takya ang aking braso at marahang nagsalita. Umalis na kayo sa baryong ito. Kung ayaw niyo mapahamak, minsan mas ligtas tayo kung hindi natin pinipilit alamin ang katotohanan. Wag na wag ninyong susundan ang mag-asawang yon kung gusto niyo pang makabalik ng buhay sa pamilya ninyo. Ani ni Aling Takya. Bantog na aswang ang mag-asawang yon. Walang nangangahas na labanan sila dahil nagmula sila sa makapangyarihang pamilya. Hindi lamang sa itim na kakayahan, kundi sa salapi at ari-arian. Karamihan sa mga lupaing sakahan na malapit sa kanila ay nabili na nila. Walang naglalakas loob na tumanggi dahil ang sabi kapag umayaw ay pinapatay nila. Hindi ko alam kung gaano katotoo, pero malakas ang hinala namin na sila mismo ang pumapatay sa mga yon. Dahil sa itsura ng mga bangkay na natagpuan, hindi normal na taong kayang gumawa nun kundi aswang. Siguro naman hindi na bago sa inyo kung anong kayang gawin ng mga aswang, hindi ba? Dagdag pa ni Mang Kiko. Nung nakaraang taon lamang ay namatay ang kanilang nag-iisang anak. Kinuyog namin ang abutin siya ng liwanag dito sa sentro dahil sa sanggol na bagong panganak dyan sa kapitbahay namin. Namatay yung bata kaya naman hinabol at pinagtulong-tulungan namin yon. Nag-anyo yung malaking itim na aso kaya hindi tiyak kung yun nga ang anak nila. Isa sa mga naging katulong nila nagpatunay na ang aswang na kinuyog at ang anak nila ay iisa. Naniwala naman kami dahil nga sa biglaang pagkamatay ng dalaga nilang anak. Mula noon, halos gabi-gabi may namamatay na sa baryong ito. Saad pa niya. Matapos marinig ang mga kwento ni Mang Kiko, ay agad na kaming nagpaalam ni Toto. Hindi para sundin ang payo ng mag-asawa, kundi para alamin at hanapin ang bahay ng mag-asawang aswang. Pasimple kaming nagtanong-tanong sa mga taga roon. Bakas ang takot sa mukha nila at ang iba'y paulit-ulit kaming pinapaalalahanan na delikado raw ang lugar na yon. Wala naman silang kamalay-malay sa kapangyarihang taglay namin ni Toto. Dahil sa anting-anting na tangan namin, kaya ganoon na lamang ang pagkabahala ng mga tao na napagtatanungan namin. Sumakay kami ng tricycle at nilakbay ang masukal at matarik na daan papunta sa napakalaking bahay ng mag-asawa. Kulay puti yun, ngunit may kalumaan na ang pintura. 2 palapag at kapansin-pansin ang mga bonsai na balete sa beranda ng kanilang bahay. Kapansin-pansin din ang 3 malalaking banga sa may gilid nito. Napapalibutan ng matatayog na punong kahoy ang bahay nila, kaya naman malamig ang ihip ng hangin. Nagsisimula na namang masuka si Toto nang malanghap ang kung anong nakakasulasok na amoy. Pinaghalong amoy ng sigbin at tila ba nabubulok na hayop. Malaya kaming naglibot-libot sa paligid na hindi namamalayan ng mag-asawa. Isa yun sa abilidad na tangan namin ni Toto
at malaking tulong sa pakikipaglaban sa mga aswang. Kung paano nila tinadtad ng pinong-pinong bawat parte ng alaga ko, sinisiguro ko mararamdaman din nila ang sakit kung paano nila lapa at magmamakaawa na tapusin na lang natin sila. Galit na saad ni Roberto. Sagad nang natitirang awa ko sa mga tao. Pinatay na nilang anak natin. Ngayon ang mga alaga naman natin. Kumilos na tayo, Roberto. Kailangan ng dumanak ng dugo sa baryong ito. Nagngingit-ngit namang turan ni Trinidad. Maya-maya pa'y lumapit sila sa may mga kalakihang banga at binuksan ang mga yon. Nanlaki ang mga mata ko nang dahan-dahang lumabas sa bangang yon ang 2 pang sigbin. Mas malaki na ang mga yon kumpara sa napatay namin ni Toto at kinarni ni Mang Kiko. Ngayon din puntahan niyo mag-asawang may-ari ng karinderya. Patayin niyo sila. Mag-iingat kayo at bumalik kayo rito ng buhay. Saad ni Trinidad. Agad namang naglaho ang 2 sigbin. Kasunod noon ay ang malalakas na halakhak ng mag-asawa na tila ba natitiyak na ang kamatayan ni Mang Kiko at Aling Takya. Bago pa man mahuli ang lahat ay walang pakundangan kaming nagmadali at tiniyak na mauunahan namin ang mga sigbin. Gamit ang aming kapangyarihan ay walang kasing bilis naming nasundan ang 2 sigbin na dumaan sa gubat patungo sa sentro kung saan naroon ang karinderya at bahay ng mag-asawa. Hindi alintana ang mga damo at hindi rin kami nakakaramdam ng pagod. Nang malampasan namin ang masukal na bahagi ay nakarating na kami sa manukan ni Mang Kiko. Naroon ang mag-asawa sa kubo at nagkukwentuhan. Kapansin-pansin na wala na ang ibang tandang roon. May bagong kulungan sa katabi ng luma kung nasaan ang mga inahin at sisiw. Wari ko'y doon ikinulong ang mga tandang upang matiyak na hindi na madali pa ng mga sigbin. Sa pagkakasara ko, ewan ko lang kung mabuksan pa yan ang mga sigbin. Saad ni Mang Kiko. Mang Kiko! Nag-aalala kong sigaw, sabay na palingon sa amin ni Toto ang mag-asawa. Anong ginagawa niyo dito? Oh, sigbin! May mga sigbin, Kiko! Nanginginig sa takot na sigaw ni Aling Takya nang tumambad sa harap nila ang mga umaangil na sigbin. Tumakbo na ho kayo! Kami nang bahala dito! Sigaw naman ni Toto. Bago pa man makahakbang ay nahimatay na sa takot si Aling Takya. Takya, gumising ka! Nag-aalalang sigaw ni Mang Kiko. Nang mga sandaling yun ay batid ko na ang matinding sagupaan na mamamagitan sa amin at ng mga sigbin. Nakaramdam na rin ako ng kakaibang liksi at lakas nung mga oras na yun. Umaangil sa galit ang sigbin na noon ay nababatid kong nagngingit-ngit sa galit dahil sa pakikialam namin ni Toto. Hinabol ng 2 sigbin si Toto na wari ko'y nais nilang pagtulungan paslangin. Hindi magkumayaw sa pagtakbo ang aking kaibigan na nagpaikot-ikot sa malawak na manukan bago nahablot ang isang kahoy. Sige, lumapit kayo! Hindi ako magdadalawang isip na ihampalos to sa inyo! Ano? Sige, lapit pa! Gamit ang mahabang buntot, hinampas ng sigbin ang braso ni Toto at nabitawan niya ang kahoy. Sinunggaban naman siya ng isa pa. Walang kasing bilis kong sinaklolohan ang kaibigan ko na noon ay sasakmalin na ng isa sa kanyang leeg at ang isa naman ay kinagat siya sa sakong dahilan para mapasigaw si Toto dahil sa labis na sakit. Ah! Ang sakong ko! Sigaw ng aking kaibigan. Tinaga ko ang isang sigbin sa labis na panggigigil ng mga oras na yon. Nakawala naman ang isa at mabilis na sumugod sa 2 matanda na noon ay nakaupo sa may madamong bahagi kung saan ginigising pa rin ni Mang Kiko ang hindi pa nagkakamalay na si Aling Takya. Wala nang buhay ang isang sigbin na naliligo na sa sarili niyang dugo. Mabilisan ko ring inalalayang tumayo si Toto. Napakabilis ng mga pangyayari, ilang segundo lamang ay nakita ko kung paano tumilapon sa di kalayuan si Mang Kiko
nang tamaan ito ng buntot ng sigbin na sumugod sa kanya at agad na tumakbo yun sa walang malay na si Aling Takya at sinakmal nito sa leeg. Takya! Asawa ko! Takya! Hagulhol ni Mang Kiko na hindi makatayo dahil sa tindi ng kanyang pagkakabagsak. Gumapang ito para malapitan ang kanyang asawa. Papalapit pa lamang ako para tapusin ang sigbin nang mawala ito sa aming paningin. Nakatakas yun at hindi na namin hinabol pa dahil sa pagkakataong yun ay kailangan naming tulungan si Mang Kiko at ang kanyang asawa na nag-aagaw buhay na. Tulungan niyo kami! Hindi pwedeng mamatay ang asawa ko! Siya na lang ang meron ako, parang hawa niyo na! Tulungan niyo ako! Takya! Huwag mo akong iiwan! Pagpupumalahaw ni Mang Kiko. Sa kabila ng aming pagiging antingero ay mayroon ding limitasyon ang kaya naming gawin sa pakikipaglaban. Gayon din, wala kaming kakayahang bumuhay ng patay. Masakit man para sa amin na hindi namin naisalba si Aling Takya ay malaking bagay pa rin na nailigtas namin ang isa sa kanila. Sa loob ng 5 araw ay binantayan namin si Mang Kiko habang nakaburol ang kanyang asawa hanggang sa mailibing yon. Nakasisiguro kasi kami nung mga panahon na yon na babalikan si Mang Kiko ng isa pang sigbin o di kaya ang mag-asawa na mismo ang papatay sa kanya. Nang mailibing na si Aling Takya ay nababakas ang labis na kalungkutan sa mga mata ni Mang Kiko na noon ay namumugto at mayat-maya pa ring dumadaloy ang hindi niya mapigilang pagluha dahil sa labis na pagdadalamhati at pangungulila sa pinakamamahal niyang asawa. Mang Kiko, kailangan niyo hong maging maingat. Kung may mapupuntahan ho kayong ibang lugar, baka maaari ho muna kayong makituloy dahil delikado ang buhay niyo dito. Kailangan din ho muna naming umuwi. Huwag kayong mag-alala, kami na ho ang bahala magbigay hustisya sa pagkamatay ng asawa ninyo. Saad ko sa kanya. Sa tingin mo ba, Domeng, natatakot pa ako sa mga nilalang na yon? Hindi na ako natatakot pa mamatay dahil ano pang silbi ng buhay ko ngayong wala ng babaeng pinakamamahal ko. Ako mismo papatay sa mga hayop na yon. Pagbabayaran nilang ginawa nila sa asawa ko. Hagulhol ni Mang Kiko. Ngunit nababakas ko ang kagustuhan niyang maghiganti. Kung ano man ho ang naiisip niyo ngayon, sana ho huwag kayong magpadalos-dalos. Mga antingero ho kami, Mang Kiko. May kakayahan kaming labanan ng mga nilalang na katulad ng mga aswang. Hindi ho kami nagiging padalos-dalos dahil hindi po sila madaling patayin katulad ng iniisip ninyo. Mapapahamak lamang kayo. Wika ko sa kanya. Mang Kiko, babalikan ka namin at sana ipaubaya nyo na sa amin ang paghihiganti para sa asawa ninyo at sa iba pa naging biktima at pinerwisyo ng mga sigbin, pati na rin ng mag-asawang yun. Malungkot naman na saad ni Toto na noon ay paika-ika pa rin dahil sa iniindang sugat sa kanyang sakong. Tumango na lamang ang matanda habang patuloy pa rin ang pag-agos ng kanyang mga luha. Mabigat man sa kalooban namin na iwanan siya, sa ganoong kalagayan ay kailangan na naming magpaalam. Iniwan namin siya kasama ang kanyang mga kaibigan na nangako namang hinding-hindi nila pababayaan si Mang Kiko. Umuwi na kami para makapagpahinga dahil sa ilang gabi na ring pagpupuyat at pagmamatsyag sa paligid. Isang gabi lamang ang lumipas at nagpasya na kaming bumalik. Dapit hapon na noon nang dumating kami sa baryong yon. Nagpasya kaming dumaan sa bahay ni Mang Kiko para kumustahin siya. Pagdating namin doon ay sarado ang bahay. Gayon din, wala din siya sa kanyang karinderya. Nagtanong-tanong kami at ani sa mga nakakita ay nagmamadali itong umalis. Sa pagkakataong yon ay agad sumagi sa isip ko ang mga binitiwan niyang salita. Kailangan natin magmadali bago pa mahuli ang lahat. Nasa panganib ang buhay ni Mang Kiko, ani ko. Nagmadali na kaming pumanik sa bahay ng mag-asawang aswang. Binalaan naman natin siya ng paulit-ulit, kaya kung may mangyaring masama sa kanya, talaga namang hindi na nating kasalanan yun.
Baka naman gusto niya na ring sumunod kay Aling Takya. O kaya naman ay sa ganung paraan niya pagbabayaran ng mga kasalanan niya sa mga... Saad ni Toto na natigilan. Anumang kasalanan ni Mang Kiko, hindi pa rin tama yung mga sinasabi mo. Bilisan na lang natin, hindi kung ano-ano pang lumalabas dyan sa bibig mo. Nayayamot kong Saad. Nagsasabi lang naman ako ng katotohanan at hindi malabo magkatotoong sinasabi ko dahil sadya namang ibang takbo ng utak ni Mang Kiko. Ay naku! Dagdag pa niya. Tumigil ka na! Tatamaan ka sa akin! Saway ko na naman sa kanya. Nang makarating kami sa bahay na mag-asawang aswang ay isang malakas na sigaw na animoy nahihirapan sa labis na sakit ang aming narinigan. Nagkatinginan kami ni Toto. Si Mang Kiko, sinasabi ko lang abay. Natatarantang Saad ni Toto. Nagmumula ang boses sa may likod na bahagi ng bahay kung saan masayang pinagsasaluhan ng sigbin at ng asawa ang dugo at laman ni Mang Kiko. Kitang-kita namin kung paano winarak ng aswang ang tiyan ni Mang Kiko gamit ang kanyang matatalas na kuko. Hinalukay niya ang laman loob nito at dinakot yon sabay inilapag at may kung anong parte na hinahanap-hanap. Sarap na sarap ang babaeng aswang na nilalantakan ang mga yon, habang sinisip-sip naman ng sigbin ang dugo sa leeg ng walang buhay ng si Mang Kiko. Napatakbo papalayo si Toto na wari ko'y hindi na naman napigilan ang sariling sumuka dahil sa kanyang nasaksihan. Kahit ako'y tila babaliktad na rin ang sikmura sa sobrang lansa at nakakasulasok na amoy ng sigbin at ng aswang. Rinig na rinig ko ang bawat kagat at paghigop ng dugo ng aswang na noon ay namumula ang mga mata at kapansin-pansin ang maiitim na balahibo sa katawan nito. Maya-maya'y dumating ang isang itim na malaking aso at ilang sandali bumalik sa normal nitong anyo bilang si Roberto. Talagang mapangahas ang matandang ito para sumugod dito. Natatawang Saad ni Roberto. Agad naman nanumbalik sa normal na katauhan si Trinidad. Sabay ito ay ngumisi. Sa wakas na ipaghiganti na rin natin ang pagkamatay ng dalawa nating alaga. Ngayon na iisa na lamang ang ating alaga, hindi na ako makakapayag na mawala pa ito. Lalo na't ang sigbin ang patuloy na nagdadala ng swerte sa buhay natin. Ani ni Trinidad. Sabay hinimas-himas ang katawan ng sigbin, sabay maya-maya'y pumasok na yun sa banga. Nang gabing yon, plano na sana naming makipagtagisan ng lakas at tapusin na ang mag-asawang aswang. Ngunit may plano na naman sila na aming nasaksihan, dahilan para manggalaiti ako sa galit. Sa pagkakataong yun, sisiguruhin ko na hindi na sila magtatagumpay pa. Isa lang ang paraan para mapasatin ang lupa at tumalis na mag-asawang yon. Bukas naman ay gagawin silang hapunan ng pinakamamahal nating sigbin. Natitiyak kong kayang-kaya niyang patayin ang mga yon at kukunin ang bago nilang silang na sanggol na masaya naman nating lalantakan. Ani ni Roberto, sabay humalakhak ang mag-asawa. Nang gabi ring yon, pinuntahan namin ang kanilang pinag-uusapan. Malapit lamang yon sa bahay ng mag-asawang aswang. Binalaan namin sila na agad namang naniwala sa aming sinabi, lalo na't ani nila ay ilang beses na silang pinakiusapan na mag-asawang yon. Nabibilhin sa kanila sa dobleng halaga ang lupang kinatatayuan ng kanilang simpleng bahay na hindi nila sinang-ayunan. Kailangan nyo ng lisanin ang lugar na ito ngayon din. Mas maigi nang masiguro natin ang kaligtasan nyo, lalong-lalo na ang anak ninyo. Wala silang awa at hindi sila magdadalawang isip na kumitil ng buhay para lamang mangyari ang gusto nila. Ani ko sa aking mga kaharap. Huwag kayong mag-alala. Makakabalik din kayo rito kapag naayos na namin ang lahat. Saad naman ni Toto. Alang-alang sa kaligtasan ng kanilang anak ay nilisan nila ang bahay na yun at nagtungo sa sentro sa bahay ng kanilang kamag-anak. Sinamahan namin ang mag-asawa upang matiyak na ligtas sila. Nang gabi ring yon ay nagpakilala kami sa mga tao bilang antingero na pumapaslang ng mga aswang at kung ano ang pakay namin sa baryong yon.
Pinaalalahanan namin sila na magsara ng maayos ng kanilang pamamahay at maghanda ng mga armas at pangontra sa posibleng pagsalakay ng mga aswang upang alam nila kung paano poprotektahan ang kanilang sarili at kanilang pamilya. Nagpasalamat naman ang mga tao sa pagmamabuting loob namin. Nang sumunod na gabi ay isasagawa na namin ang isang plano upang turuan ng leksyon ang mag-asawang aswang at tapusin na ang kanilang kasamaan. Gayon din ang paghihiganti nila sa mga tao sa baryong yun. Nag-aagaw liwanag at dilim pa lamang ay nag-aabang na kami sa pagdating ng Sigbin. Napakaganid naman na mag-asawang aswang na yun. Kaya pala yumaman dahil maliban sa karne at dugo ay ganid din sa lupain. Kawawa naman ang mga naging biktima nila. Ani Toto habang palingon-lingon sa paligid. Sinabi mo pa, kaya nga kailangan na natin silang patayin para naman mamuhay ng payapa at wala nang takot ang mga taga rito. Yung Sigbin, totodasin ba natin o paamuin? Pampaswerte raw yun, di ba? Pabiro kong Saad. Pampaswerte? Swerte para sa may-ari. Malas na mga nagiging biktima. Di bali na lang uy. Natatawang wika ni Toto. Alam ko na to. Mabuti pa, karnihin na lang din natin. Naalala mo yung sisig na Sigbin ni Mang Kiko? Ay hindi, gawin nating dinuguan. Saad ko, sabay halakhak. Kaawa naman ng Diyos si Mang Kiko. Akalain mo hanggang ngayon walang kaalam-alam yung mga customer niya sa sekretong sangkap ng bawat masarap na putahe niya? Grabe siya. Umiling-iling na Saad ni Toto. Maya-maya'y nararamdaman ko na ang presensya ng Sigbin. Maghanda na tayo, paparating ng Sigbin. Seryoso kong Saad. Sus, maliit na bagay. Ano naman laban nun sa atin? Nag-iisa lamang yun. Huwag kang mayabang dyan. Tandaan mo, hindi pa naghihilom yung sugat mo. Baka madagdagan pa ulit kapag minalas ka. Biro ko sa kanya. Huwag ka mag-alala. Hindi na makakaisa sa akin yun ngayon kahit medyo makirot pa tong sakong ko. Ani ni Toto. Sabay inihanda ang kanyang kahoy na may patulis na bahagi at nag-usal na rin ng orasyon para mapanatili ang kanyang liksi at lakas. Gayon din ang gabay mula sa itaas sa aming pakikipaglaban. Hinugot ko ang aking itaksakahan nito at pinagmasdan kung gaano katalim yun. Bagong hasa. Kay inang pantadtad ng Sigbin. Nangangamoy sisig na. Maasim-asim na dinuguan. Biro ko kay Toto. Tumigil ka nga dyan, kadiri ka. Hindi ko pa rin talaga makalimutan yung dinuguan na kinain ko nung unang araw na pumunta tayo sa baryong ito. Visit ka, pinaalala mo pa. Maya-maya'y kitang-kita na namin ang napakabilis na Sigbin na pumasok sa loob ng bakod. San ka pupunta ha? Masyado ka talagang sunod-sunuran sa mga amo mo. Galit kong Saad. Umangil ang Sigbin na wari ko'y naintindihan ang aking tinuran. Umikot yon ng napakabilis at ginamit ang kanyang buntot para salakayin kami. Napakabilis noon at napakalakas, kaya naman nawalan ng balanse si Toto at natumba sa kanyang kinatatayuan. Isa pa sanang hampas ang tatama noon sa akin na agad ko namang sinangga gamit ang aking itak. Naputol ang kanyang buntot at tumilapon yon sa malayo. Kawawa ka naman, naputol tuloy ang buntot mo. Ano'y panlalaban mo ngayon ha? Pang-aasar ni Toto. Naggalit ang Sigbin at umangil yon. Sabay sasakmalin sana niya ang nakaupo pa sa lupang si Toto na tila ba iniinda pa ang noon ay masakit niyang likod na tumama sa bato nung nakatumba siya. Hinampas niya ang Sigbin ng hawak niyang kahoy at tumilapon yon sa malayo. Ang lakas nun ha. Sa tingin mo Toto, buhay pa kaya? Patawa-tawa ko pang Saad, sabay inalalayan na makatayo ang aking kaibigan. Nilapitan ko ang Sigbin na noon ay nanghihina na. Pagod ka na pala eh. Nako, sigurado kung maiinip na sa kahintay yung mga amo mo. Maigi pa, ihatid ka na namin para naman masurpresa sila. Sarkastiko kong Saad. Lumapit naman si Toto at iniabot sa akin ang nakatabing sako na nakasiksik sa tagiliran niya. O yan, ibalot mo na yan.
Pero tudasin na natin, baka matakasan pa tayo. Ani naman ni Toto, sabay ngumisi. Kung gusto mo makaganti, kagatin mo rin kaya. Baka makatulong para makalakad ka na maayos. Pabirukong saad. Kadiri! Ang dumi kaya niyan. At amoy pa lang, mahihimatay na ako. Nandidiring tugon ng aking kaibigan. Hinawakan ko sa kanang tainga ang sigbin at bahagyang iniangat, sabay ginilitan yon. Paalam, paano ba yan? Hindi ka na makakapamerwisyo sa baryong to. Huwag kang malungkot, isusunod kong gilitan ang mga amo mo na alagad din ng demonyo. Nadatnan namin ang mag-asawa sa labas ng kanilang bahay at paikot-ikot sa lugar kung saan nakalagay ang mga banga. Roberto, anong oras na? Hindi ba dapat narito na siya para dalhin ang magandang balita? Sundan na natin siya. At isa pa, nasasabik na akong lantakan ng preskong dugo ng bata. Ani ni Trinidad. Sa tono ng pananalita mo, parang wala kang tiwala sa alaga natin. Siyang bukod tanging maliksi at malakas sa lahat ng ating naging alaga. Kaya sigurado magagawa niyang patayin ang mga yon. Tugon naman ng asawa niyang si Roberto. Pero pakiramdam ko, hindi ko alam. Basta hindi ko may paliwanag. Masama ang kutob ko na may hindi na naman maganda nangyari sa... Ani niya, sabay nagpakita na kami ni Toto sa mag-asawa. Sino kayo't anong ginagawa niyo rito? Ani ni Roberto. At tumingin ito sa kanyang asawa na animoy naramdaman ang lakas ng aming presensya. Magandang gabi ho. Nandito ho kami para ibalik sa inyong isang bagay na inyong pagmamayari. Sa pagkakaalam ho kasi namin, hindi tamang mang-angkin tayo ng hindi naman sa atin. Kaya naman kahit natatakam akong gawing sisig ang sigbin na ito, katulad ng ginawa ng kaawa-awang si Mang Kiko sa isang alaga nyo, minabuti na lang namin na ibalik sa inyo. Kaya lang mukhang napasobra po ang pagpapaamo ko sa alaga nyo eh. Kahit siguro anong gawin nyo eh, hindi nyo na mapapasunod pa ito. Hindi na kasi humihinga ang pinakamamahal nyong sigbin. Pabirukong saad, sabay ngumisi. At tinitigan ang mga muka ng mag-asawa na noon ay nanlilisik na ang mga mata sa galit. Mga pakailamero! Pagsisisihan niyo ang ginawa niyo sa alaga naming ito! Magbabayad kayo! Pagpupumalahaw ni Trinidad dahil sa labis na pagkahabag sa kanyang alaga at galit sa amin ni Toto. Maya-maya'y gumapang ang mga ito sa lupa. Ilang sandali lamang nasaksihan na namin ang paghaba ng kanilang mga kuko sa kamay at paa, pangungulubot ng kanilang balat sa muka, at ilang sandali ay unti-unti nang tumutubo ang kanilang maiitim at makapal na balahibo na animoy sa baboy ramo. Umaangil ang mga yon at nagpagulong-gulong sa lupa habang nanlilisik ang mga namumula nilang mga mata at magkasabay silang humarap sa amin ni Toto. Isang malaking pagkakamali na dumayo kayo mga hambog na antingero. Pagsisisihan ninyo ang pakikialam nyo sa aming mga plano. Ngayon magdasal na kayo dahil hindi na kayo makakabalik pa sa baryong pinagmulan nyo. Nagngingit-ngit sa galit na saad ni Roberto. Akala mo ba masisindak mo kami? Ni minsan hindi kami nabigo sa misyon namin. Gaano man kalakas ang kapangyarihan mo, mananatiling malakas at sa huli nananalo pa rin ang kabutihan. Tapusin na natin to! Matatas kong wika. Walang kasing bilis na sinugod ni Trinidad si Toto. At ako naman ang nakipagbakbakan kay Roberto. Kakaiba nga ang taglay na lakas at liksi ng mag-asawa. Gayunpaman, nababatid ko na kayang-kaya namin silang tapusin. Gamit ang aking itak na noon ay igigilit ko na sa leeg ni Roberto na hinihingal na sa tagal ng aming tagisan ng lakas. Ano, kaya mo pa? Magpaalam ka na sa mahal mong asawa. Ani ko sabay halakhak. Bitawan mo ko! Hindi isang nilalang na katulad mong tatapos sa akin! Matapang na saad ni Roberto, sabay siniko ko sa tiyan. Ramdam ko ang sakit at lakas para mapabaluktot at namilipit ako sa sakit. Ngunit ilang segundo ko lamang ininda ang sakit na yun at agad rin akong bumangon. Naghanda na siya sa muling pag-atake. Pagsugod niya sa akin para ako'y sunggaban gamit ang matatalas niyang kuko at ang mga mahahaba niyang pangil na tila ba handang-handa ng sakmalin ang aking leeg. Nakailag ako
Kaya naman sumubsob ang muka ng lalaking aswang sa loob ng banga. Natawa ko sa kanyang itsura, lalo na't sumakto ang ulo niya sa bunganga ng bangang yun at hindi na niya matanggal pa. Kasunod noon ay sinipa ko siya sa kanyang puwitan. Gumulong siya kasama ng banga. Pagkatapos ay nilapitan ko siya at inapakan sa dibdib. Katapusan niyo lamang ang magbibigay kapayapaan sa mga naninirahan sa baryong to. Ngayong gabi, wawakasan ko ng pagiging gahaman ninyo. Paalam at masunog ka na sa nagbabagang impyerno! Ani ko, sabay tinaga ang leeg ng aswang. Tumilamsik ang dugo niya at dumaloy sa kalupaan. Roberto, bakit mo pinatay ang asawa ko? Napakasama niyo! Ang sasama niyo! Kayong mga tao rin ang dahilan ng pagkamatay ng anak ko, ng mga alaga ko, at ngayon ang asawa ko naman. Wala kayong awa. Kinuha niyo na lang lahat sa akin. Magbabayad kayo! Pagpupumalahaw ni Trinidad, sabay tumakbo at niyakap ang katawan ng kanyang asawa. Roberto, papatayin ko kayo at lahat ng mga tao sa baryong ito. Wala akong ititira. Hindi na magkakaroon pa ng kapayapaan sa baryong ito. Galit na galit niyang saad, sabay sinugod si Toto. Sinakal at iniangat niya ito, sabay binitawan. Pinagkakalmot niya rin ang aking kaibigan at muling sinakal habang nakahandusay na sa lupa. Tulungan mo ako! Ani ni Toto nung mga sandaling yun. Hinila ko ang mahabang buhok ng aswang, sabay tinaga ko ang mga braso niya para makahinga ang nahihirapan ko ng kaibigan na namumula na dahil sa pagbaon ng mga kuko ng aswang sa tindi ng pagkakasakal niya. Napahiyaw ang aswang dahil sa pagkaputol ng kanyang braso at gumulong yon sa labis na sakit na kanyang nararamdaman. Ano, lalaban ka pa? Masyado ka naman matapang. Sa tingin mo hahayaan namin maghasik ka pa ng kasamaan? Sapat na ang pamemerwisyo nyo sa mga taong naging biktima nyo. Pati mga batang inosente at mga walang muwang sa mundo tinitira nyo. Ngayon mo ilabas ang tapang mo. Ano? Kaya mo pa? Paghahamon ko sa aswang, napatuloy pa rin sa pag-angil. Hindi na ako lalaban pa. Hayaan mo na lamang ako mabuhay. Magbabagong buhay na ako at hindi na ako papatay ng mga hayop at tao. Pangako! Ani niya, ngunit napangisi lamang ako dahil nababasa ko kung ano ang laman ng isip niya. Nais niya lamang magpaawa at sa oras na pagbigyan ko ang hiling niya ay magkakaroon siya ng pagkakataon na maghiganti at mas maghasik pa ng kasamaan. Napakasinungaling mo namang aswang ka. Pagkatapos mo akong pahirapan, sa tingin mo hayaan pa kita mabuhay ng ganun-ganun na lang? Hindi pwede sa akin yan. Tol, ibalato mo na sa akin to. Nagigigil ako eh. Sa dami ng kalmot sa akin, madadagdagan na naman ang mga peklat ko sa katawan. Lintik ka, wala na nga mapaglagyan to. Ani ni Toto, sabay hinila sa paa ang aswang at ibinalibag yon sa may banga. Nabasag ang mga yon dahil sa lakas ng puwersa. Napasigaw ang babaeng aswang dahil sa labis na sakit. Tama na yan. Tapusin mo na para makauwi na tayo. Inaantok na ako eh. Ani ko, sabay hikab. Marahan pang tinitigan ni Toto ang kanyang balisong bago itinarak sa dibdib ng aswang na yon. Ilang sunod-sunod na pag-angil pa ang pinakawalan nito bago nalagutan ng hininga. Ang tibay ng aswang na to. Literal na masamang damo, matagal mamatay. Saad ni Toto at paika-ikang naglakad papalapit sa akin. Ano, uwi na tayo? Tanong niya. Ilibing muna natin. Tao pa rin naman ang mga yan. Kung ang hayop nga kapag namatay inililibing, sila pa kaya? Basbasan na rin natin. Anong malay mo sa langit sila makapunta? Ani ko kay Toto. Huwag mo nang asahan yan. Sigurado kahit nung nabubuhay pa sila, matagal nang tinutupok ang kaluluwa nila sa impyerno. Hindi na yata mabilang sa daliri sa kamay ang napatay ng mga yan. Tugon naman niya sa akin. Pumasok kami sa kabahayan para maghanap ng gamit na maaaring gamitin para sa paghuhukay ng lupa. Napakalawak ng bahay na yun sa loob. Sa dami ng gamit ay masasabi ko ngang namuhay sila sa karangyaan.
Dumiretso kami sa may bandang kusina at doon may nakita kaming 2 pala. Iniabot sa akin ni Toto ang isa. Malinis ang kusina, ngunit hindi maipagkakaila ang malansang amoy. Napansin namin ang ilang malaking kawa at malaking kaldero. Binuksan namin yon at tumambad sa amin ang presko pang laman loob. Nawari ko'y sa hayop at mayroon ding sa tao. Napalingon ako kay Toto na noon ay sumuka sa may lababo. Napailing-iling na lamang ako at bumalik na sa may sala. Isang maliit na pinto sa may tagiliran ng hagdan, papuntang pangalawang palapag ang aking napansin. Lumapit ako roon at narinigan ko ang tila mga boses at hikbi na hindi ko mawari kung guni-guni ko lang ba o totoo. Toto, halika. May tao yata sa loob. Pakinggan mo ha. Saad ko sabay sinubukang ipihit ang doorknob ng pinto. Tama ka. May naririnig din ako. Kailangan natin buksan to. Tugon naman ni Toto sa aking sinabi. Gamit ang pala ay sinira namin ang doorknob. Narinig namin ang nagkakagulong boses sa loob na humihingi ng saklolo. Nang mabuksan namin ang pinto ay nasa 12 bata ang naroroon. 6 nila, binihag sila na mag-asawa at sa bawat araw ay kinukuha ang bawat isa sa kanila at hindi nila alam kung saan dinadala. Lingid sa kaalaman nila na aswang ang mag-asawa. Bakas sa mukha nila ang takot. Iisa lamang ang kanilang hangad, yun ay ang makabalik sa kanilang mga pamilya. Mula ang mga bata sa mga karatig lugar, 6 nila, tinukso sila na mag-asawang sumama sa pamamagitan ng inaalok sa kanilang laruan, pagkain at pera. Hinayaan ko munang kumalma ang mga bata. Pinasamahan ko muna sila kay Toto habang ako naman ang naghukay para ilibing ang mag-asawang aswang at isinama ko na rin ang kanilang alagang sigbin sa hukay. Tapos na ang inyong kasamaan. Sa wakas magiging payapa na rin ang lugar na ito. Saad ko sabay talikod at pumasok na sa loob ng bahay. Siniguro naming wala ng taong nakakulong pa sa malaking bahay na yon. Madilim ang paligid at malugod naming isinama ang mga bata. Madaling araw na nang makarating kami sa sentro at agad naman kaming humingi ng tulong para sa mga bata na noon ay gutom na gutom. Nakipag-ugnayan kami sa punong barangay at sa mga opisyal para masigurong makababalik ang mga batang yon sa kani-kanilang mga pamilya. Lubos na nagpasalamat ang mga tao roon sa kabutihan at tulong na ipinamalas namin ni Toto. Buong puso naman naming tinanggap ang kanilang mga papuri at pasasalamat bago namin tuluyang nilisan ang lugar. Gayunpaman, binalaan namin sila na sa kabila ng pagkamatay ng mag-asawang aswang ay dapat na maging maingat pa rin sila. Dinaanan din namin ang mag-asawa na iniligtas namin para ipaalam na ligtas na silang makababalik sa kanilang bahay. Walang mapaglagyan ang tuwa ng mag-asawa at naluluha pa na sa wakas ay wala na silang dapat na ikatakot pa. Ilang linggo lamang ang lumipas ay bumalik kami roon para makibalita. Sa awa ng Diyos ay nabalot na ng kapayapaan ang baryo na noon ay puno ng takot ang mga tao dahil anumang oras ay tila ba may nagbabadyang kapahamakan. Ipinangako namin ni Toto na ipagpapatuloy namin ang aming misyon bilang mga antingerong naghahanap at pumapatay ng aswang. Sa tingin mo darating kaya ang araw na wala ng aswang? Kapag matanda na tayo't hindi na natin kayang lumaban sa mga alagad ng dilim, sino kayang mga ngas na lalaban sa kanila? Kuryosong tanong ni Toto. Marami pang baguhang antingero at katulad natin, gusto rin nilang makatulong sa iba. Hanggat may pusong handang tumulong sa mga tao, hindi maghahari ang kasamaan. Tugon ko sa kanya. Sumunod na gabi, nagkakagulo ang mga tao at humihingi ng saklolo. Isang bahay ang sinalakay ng aswang. Bago lamang ang mag-asawang yon sa baryo namin. Nagmamadali kami ni Toto upang sagipin ang buhay ng nasabing pamilya.
Nang makarating kami roon ay nagkakagulo ang mga tao sa labas. May mga hawak na armas, ngunit bakas ang takot sa kanilang mga muka. Agad kaming pumasok sa loob ng bahay. Karga-karga ng babae ang kanyang anak at nagmamakaawa sa isang lalaking aswang. Ang asawa naman nito ay nakahandusay na sa sahig. Warak ang tiyan, lalamunan at wala ng buhay. Nakikiusap ako sa iyo. Huwag mong papatayin ang anak ko. Pinatay mo ng asawa ko. Ano pa ba ang gusto mo? Hagulhol ng babae. At sa tingin mo hahayaan ko mabuhay ang bunga ng pagtataksil mo sa akin? Hindi ako makakapayag. Kung ang kamatayan ng sanggol na yan ang tanging paraan para bumalik ka sa akin, gagawin ko yon. Ani ng aswang. Kung papatayin mo ang batang ito, patayin mo na rin ako. Dahil mas nanaisin ko pa mamatay kaysa makasama ang halimaw na katulad mo. Hindi kita mahal. Pagpupumalahaw ng babae. Dahil sa kanyang sinabi ay nagwala sa galit ang aswang. Duwag! Akong harapin mo! Huwag ang mga taong walang kalaban-laban! Saad ko, humarap sa akin ang aswang at agad namang kinuha ni Toto ang sanggol sa ina nito. Bakas na ang mangilan-ngilang kalmot sa katawan ng babae na kagagawan ng aswang na noon ay nasa aking harapan. Nakalabas ang pangil, mahaba ang kuko at nanlilisik ang mga mata. Isang karaniwang aswang. Nababasa ko ang kanyang isipan ng mga sandaling yon. Sakit, inggit at selos ang naging mitya para mapatay niya ang lalaki na piniling mahalin ng kanyang babaeng pinakamamahal. Huwag kang makailam dito. Hindi ako natatakot sa'yo. Kaya kitang patayin at gawing hapunan kung gugustuhin ko. Nagmamadaling kinuha ng babae ang kutsilyo at tumakbo siya papalapit sa aswang. At nang akma niya ng sasaksakin ang aswang ay humarap ito sa kanya at hinawakan ang braso ng babae na may hawak na kutsilyo, sabay kinagat ito sa leeg. Wala kang awa! Sigaw ko sa aswang. Kung nagawa kong patay ng babaeng pinakamamahal ko, ikaw pa kaya? Matapang na saad ng naturang aswang. At sa tingin mo mapapatay mo ako? Nagkakamali ka! Tugon ko naman sa kanya. Isa lamang ang lalabas na buhay sa bahay na ito. Maaaring ikaw o ako, pero hindi ko gagawin madali para sa'yo. Sa katulad mong pakailamero! Muli niyang wika, sabay umangil yon, hudyat ng kanyang pagsugod sa akin. Nagpagulong-gulong kami sa sahig. Nararamdaman ko ang kanyang lakas, ngunit kaya ko yung tumbasan. Nababasa ko sa kanyang isip ang pagtataka kung paano ko nagagawang ilagan ang bawat kilos niya. Nang mabigyan ako ng pagkakataon ay walang pakundangan ko siyang pinagsusuntok sa muka. Sinakal hanggang sa siya ay mahirapan ng huminga. Binali ko ang kanyang leeg sabay tinarak sa dibdib niya ang balisong na tumapos sa kanyang buhay. Napayuko ako sa aking dibdib nang mapansin ko ang umaagos na dugo at maramdaman ang hapdi ng aking sugat dulot ng mga kalmot ng naturang aswang. Nilapitan ko at marahang tinitigan ang maamong muka ng ina ng bata na may nagngingilid pang mga luha. Naalala ko ang sanggol na iniligtas ni Toto. Nakaramdam ako ng pagkahabag kung anong buhay ang naghihintay para sa batang yun. Pagdating ng araw, gayong wala na ang kanyang mga magulang. Maya-maya'y sumaklolo na ang mga tao at hindi sila makapaniwala sa sinapit na mag-asawa. Hindi naman mapatahan ni Toto ang sanggol sa pag-iyak, kaya nilapitan ko yun at kinarga. Agad na tumahan ang bata at nagkatinginan kami ni Toto. Paano mo nagawang patahanin yan? Samantalang isinasayaw ko na't kinakantahan kanina, ayaw man lang tumahan. Nagtatakang saad ni Toto, sabay hinawakan ang paa ng bata. Malamang natakot sa boses mo. Biro ko naman sa kanya. Sa tingin ko ito ng batang to ang kasagutan sa tanong mo kahapon. Ang batang ito magpapatuloy sa sinimulan natin. Palalakihin ko ito na parang tunay kong anak. Hindi niya mararamdaman na may kulang sa buhay niya. Siya ang patuloy na magbibigay hustisya sa mga naging biktima at magiging biktima ng mga aswang na yan.
Siguro nga siya nakatakdang tagasalo ng kaalaman at kapangyarihang tangan mo. Higit sa lahat, may mabuti ka pang puso na magsisilbing gabay para manatili siya mabuting tao. Huwag ka mag-alala, tutulungan kita sa pag-aalaga nito. O di kaya naman, tutulungan kitang hanapin ang magiging nanay ng batang ito. Yun ay kung gusto mo. Ani ni Toto na agad ko namang tinugunan ng kuryosong tanong. Gusto ng ano? Kung gusto mo ng sakit ng ulo, maliban dyan sa pagpapalaki sa anak-anakan mo, sabihin mo lang sa akin ha, akong bahala sa'yo. Nakangiti niyang saad. Sus, di mo nga mahanapan ng sarili mo eh. Ako pang problemahin mo. Di bali na uy. Ani ko sabay halakhak at sa unang pagkakataon ay hinagkan ko sa noo ang batang noon ay karga-karga ko at mahimbing na natutulog. Kakaiba ang tuwa na naramdaman ko noon kahit alam kong hindi ko kaduguyon ay sinisiguro ko na maibibigay ko sa kanya ang kaligtasan. Simple ngunit masayang buhay kasama siya at ang kaibigan kong si Toto. Sa paglipas ng mga taon, nanatiling maayos at masaya ang aming relasyon bilang mag-ama. Patuloy pa rin kami sa aming misyon ni Toto kahit paminsan-minsan na lamang. Isang magandang indikasyon ng kapayapaan at pamamayagpag ng kabutihan laban sa mga nilalang na katulad ng aswang. Bata pa lamang ay unti-unti ko nang iminumulat sa realidad ng buhay ang bata na pinangalanan kong Damian. Mula sa pagkilala ng mga kakayahan ng anting-anting at kung paano yon mapapangalagaan ay itinuro ko sa kanya na lugod niya namang kinagigiliwan. Sa kabila ng kanyang nalaman tungkol sa pinagdaanan ng kanyang totoong mga magulang, tinuruan ko siya kung paano gamitin ang galit sa pakikipaglaban, pairalin ang puso at kabutihan ng nakararami. Gayon din ang pairalin ang talas ng isipan. Sa mundong walang katapusan ang kasamaan, kailangan ang mga taong may pusong handang lumaban sa mga nilalang na katulad ng aswang.